Ngayong umaga ay atin pong talakayin yung mga katotohanang hindi nagbabago. Unchanging truth. Na kung saan po ay makikita natin at sinasabi dito sa Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. At maraming salamat po sa pagbasa ng mabuting balita kanina. Kapatid, no? Isa po sa all-day student natin. At dalawa yan sila ni John Rudolph. So let's continue to pray for this, no? Sa dalawang kalalakihan na ito na nawa ay magtuloy-tuloy sila at patuloy magpagamit sa ating Panginoon. Basahin ko po muli yung sinabi po sa Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. Si Yahweh ay laging malakas upang iligtas ka. Hindi sa pingin ang mga daing mo ay diringgin niya. Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan, kaya di marinig ang dalangin mo at siya ring dahilan sa paglalayo ninyo. Tayo po ay sumandaling yumuko at tayo po ay mananalangin. Panginoon aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa umagang ito na muli ay iyo pong itinako ang iyong mga anak sa iyong sanktuaryo sa banal mong tahanan, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, at kami po ay naririto upang purihin ka, sambahin ka, at luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Nawa, sa aming pong pagtitipo na ito, sa aming pakikinig ng iyong salita, ay maparangalan ka namin, Panginoon. At nakahanda po kami makinig sa iyong mga mensahe ngayong umaga. Kaya dalangin po namin, Panginoon, sa oras na ito, pakalinisin mo po ang aming mga puso. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga sala. Knowing na ang mga ito, Panginoon, ang magiging hadlang upang hindi po namin maunawaan ang iyong mga salita at higit sa lahat, hindi rin po namin matatanggap ang iyong mga pagpapala mula sa iyong mga salita. Kaya pakalinisin mo po kami, O Diyos, sa mga sandaling ito at patawarin mo rin po kami maging sa aming mga pagkukulang sa iyo. Samahan mo po kami at gabayan, mangusap po kayo sa amin at kumilos po kayo sa aming mga buhay, sa aming mga puso at sa aming mga isipan. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. The unchanging truth. Mga katotohanan hindi po nagbabago sa ating na nakatala po sa Biblia. We live in a changing world. Amen. Nagbabago po ang lahat. At kung babalikan po natin kahit yung mga nabuhay na ng 70s or 80s, 90s, makikita po natin nung panahon po, mga panahon na yan, no? Sa atin po mga kakalsadahan, wala pang masyadong traffic. Pero ngayon ay bumper to bumper na traffic. Noon po mga ganyang panahon, mga taon ay makikita natin na iilan pa lamang yung mga gusali na matataas. Subalit ngayon, ang buong Metro Manila, Quezon City o Manila o yung Makati, Taguig, Pasig, Mandaluyong, halos mapuno na ng mga nagtataasang mga gusali. Hindi po ba? Kahit po sa ating community, yung dati pong mga bahay na barong-barong, ngayon ay malapalasyo na. Noon po yung mga bata, pagka sila po ay ang kanila pong nabibigyan po ng pansin, lalo na sa physical, no? Yung maglalaro po sila sa mga playground, ay makikita po natin iba't ibang mga yung tinatawag na DIY, no, na laruan nila.
nagtatakbuhan, no, habulan. Pero ngayon po, dahil napakalaki ng pagbabago yung mga bata, hindi mo na rin halos makita sa kalsada. Nasa loob po ng bahay, pero ang hawak, mga gadget. Noon hindi po masyadong uso yung pagkain na instant. Hindi po ba? Wala ka masyadong makikita ang instant noodles. Pero ngayon, pagka maglugutom ka, talagang maghihintay ka hanggang sa maluto yung niluluto ng iyong ina o ng iyong ama. Pero ngayon, napakalaki rin po ng pagbabago. Kung saan ka abutan ng gutom, pwede ka nang kumain doon. So those are mga nangyayari sa ating pong lipunan na sinasabi po natin napakalaki po ng pagbabago. At kung ipipicture po natin sa ating pong isipan yung mga nakaraan hanggang sa kasalukuyan, ay napakalaki po yung pagbabago. Sinasabi po ng Biblia na binasa po natin kanina, ay mayroong tatlong bagay na nanatili at hindi po nagbabago. At ito po yung ating tatalakayin ngayong umaga. Ito ang ating tutuklasin. Yung mga hindi nagbabagong katotohanan. Ang sabi po ng verse 1 sa Isaiah chapter 59, si Yahweh ay laging malakas upang iligtas ka. Verse 1b. So dito po ipinapakita na ang kapangyarihan ng Diyos na magliligtas ay hindi po nagbabago. At ito po ay nananatili hanggang ngayon. Yung kapangyarihan ng Diyos upang iligtas ang tao. At ito po ay isang pahayag na nanatiling totoo sa mga nakaraang panahon at maging ito po ay nanatiling totoo hanggang ngayon at pagpakailanman. Amen? Amen. Hindi po ito magbabago. Yung kakayahang magligtas ng Diyos mula sa physical na panganib ay nararanasan po. Kung babalikan po natin from the Old Testament, ay binuksan po ng Diyos ang dagat na pula upang iligtas po ang mga Israelita na hinahabol po noon ng mga sundalo ng Paraon. Hindi po ba? Yung mga panahon na yung mga Israelita, ito ay wala na po silang matakbuhan. Nandoon na sila sa pinakadulo na maaari na po silang patayin o maaari silang ibalik doon sa Ehipto na kung saan sila ay nakabilanggo ng mahabang panahon. Subalit, dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay Kanya pong ipinakita sa mga Israelita na ito, anong ginawa ng Diyos sa pamagitan po ng tungkod ni Moses ay nahati po ang dagat na pula. Ayon sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya itong mga Israelita na ito ay nakatawid at sila po hanggang sa sila ay nakaligtas mula sa kamatayan, mula sa panganib na maaari po nilang danasin mula sa kamay ng Paraon na ito at ng kanyang mga kasundaluhan. Sa Old Testament, pinakita rin po yung si Daniel na kung saan dahil sa kanyang katapatan sa Diyos, ginagawa niya at pinagpapatuloy na yung kanyang paraan na paglilingkod sa Diyos na ipinagbawal po ng hari. At dahil doon siya ay nahuli at dinala doon sa kulungan ng mga leon. Subalit, ang Diyos po ay makapangyarihan. Amen? At ipinaparanas niya ang pagliligtas sa mga anak niya na tapat
na naglilingkod at sumusunod sa Kanya. So ano ginawa ng Diyos? Tinikom niya ang bibig ng mga leon na ito upang hindi po malapa o hindi makain itong si Daniel. At magpahanggang sa atin ngayon. Alam ko pong nararanasan din po natin ito. Nararanasan ang pagliligtas ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maging ako ay my own personal experience. Noong panahon po na pupunta ako papasok ako ng school, sa Bible school. Sakay-sakay po ng motorsiklo. Bigla pong nag-yellow light na dyan sa may Pasig, sa Bagong Ilog. At ako po ay nag-full stop na kasi medyo malayo pa lang nung nagkulay yellow na. At pagkakita ko po doon sa pagtingin ko sa side mirror, nakita ko po yung rouser na motorsiklo na parang kabayo na umangat ng puwet at nahulog nasa lumipad yung dalawang sakay ng motorsiklo dahil po sa bilis na kanyang takbo at dahil nakita akong nag-full brake na, nag-full stop na, nag-full brake din siya sa bilis na kanyang takbo. At iniisip ko po noon, siguro kung wala po yung protection ng Diyos, kung walang kapangyarihan ng Diyos, maaaring wala na ako. Pero nakita ko po yung kapangyarihan ng Diyos. Hinarangan niya yung bandang likuran ko para hindi po ako matumbok ng motorsiklo na nasa likuran ko, na rumaragasa, napakabilis. Kaya mula noon, yung kung ano po yung original na side mirror ng motor ko, hindi ko po pinapalitan. Bakit? Yun yung binigay na wisdom ni Lord sa akin para sundin ko yung kanyang mga itinuturo. Para masunod ko. Di ba? Kasi kung maliit nga naman yung side mirror mo, paano mo makikita yung nasa likuran mo? Ganun po yung protection ni Lord. Ipinaparanas niya from the Old Testament, from the people in the Old Testament hanggang sa ngayon, at naniniwala po ako na hanggang sa pagpakailanman ang pagliligtas ng Diyos, ang ganyang kapangyarihan ay hindi po mawawala. Hindi po ito magbabago. Amen? Nagagawa rin ng Diyos na iligtas maging ang kaluluwa ng mga tao mula sa kamatayan. Sa New Testament, ipinakita po ng ating Panginoong Hesukristo itong relihiyosong si Nicodemus na sarado ang kanyang kaisipan mula sa mga salita ng Diyos na itinuturo ng Panginoong Jesus, at nakapako ang kanyang paniniwala doon sa kanyang relihiyon na kanya pong kinagisnan. But when he encountered Jesus face to face, nabago po ang lahat ng kanyang pananaw, ang kanyang paniniwala. Nawala ang kanyang pagiging sarado niya ng isip niya sa kanyang relihiyong kinagisnan. At tinanggap niya ang katuruan ng Panginoong Hesukristo para sa kanya. Sabi nga dito sa John chapter 3 verse 3, sinabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi sa pag-aarian ng Diyos. Sabi ni Nicodemus, paano po maipanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makakapasok pa rin ba siya sa tiyan o sa sinapupunan ng kanyang ina upang para ipanganak muli? Sabi po ng Panginoong Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos.
So maliban na ang isang tao ay paghaharian ng Diyos at ipanganak siya sa tubig at sa Espiritu, ay hindi niya mararanasan at hindi niya makikita yung ginagawa ng Diyos na pagliligtas. Maranasan lamang ng isang tao ang pagliligtas ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos kung isugo niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay sa Panginoon, at pagsisihan niya ang kanyang mga kasalanan. Katulad po ng isang magnanakaw sa cross na ginagarantiyahan siya ng Panginoong Hesus na siya ay dadalhin sa paraiso. Verse 39 ng Lucas chapter 23, sabi rito, tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi niya, hindi ba ikaw ang Mesyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ay pinarusahan din tulad niya. Matuwid lamang na parusahan tayo ng ganito dahil sa ating mga ginawa. So admitted siya. Admitted itong isang lalaki na nakabitin doon sa cross, inaamin niya na siya po ay makasalanan. At sabi niya, ngunit ang tao ito ay walang ibang ginawang masama. So, maging ito pong lalaki na ito, he admitted na siya ay makasalanan, subalit tinitingnan niya, pinapaniwalaan niya na ang Panginoong Jesus ay nakapako doon sa cross na kung saan siya ay hindi nagkasala kailanman. Ibig sabihin, dahil inamin niya na siya ay makasalanan, nakita niya ang Diyos, ang kabanalan ng Diyos. Mga kapatid, kung ang Diyos na ating pong pinaniniwalaan ay pinaniniwalaan po natin na siya ay makapangyarihan at kaya tayong iligtas mula sa anumang panganib, mula sa anumang uri ng kapahamakan, maging sa kabilang buhay ng ating kaluluwa ay ililigtas niya. Paniniwalaan po natin 100% na ang Diyos natin ay banal at sampalatayanan natin siya dahil sa kanyang mga ginawa doon sa cross. At yun ang naramdaman at nakita po ng lalaking ito. Kaya sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag maghahari ka na. Ano po ang sagot ng Panginoong Jesus sa kanya? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Dito po pinatunayan ng Panginoong Jesus ang kanyang kapangyarihan na kaya niyang magligtas sa sino mang taong nagpapakumbaba, umaamin ang kanyang pagkakasala at isinusuko ang kanyang buhay sa harap ng Panginoon at pagsampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ang pagliligtas ng Diyos sa atin, physical man o spiritual, ay nanatili mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Amen? Second, ang sabi po ng verse 1b, hindi sa bingit ang mga daig mo ay dirigin niya. Ano ba yung ikalawang sinasabi po ng talata na ito na hindi nagbabago? Sinasabi po ng talatang ito na ang kakayahang dinggin at sagutin ng Diyos ang panalangin ay hindi po nagbabago. Hanggang ngayon, ito po ay nananatili yung kapangyarihan, kakayahan ng Diyos at sumagot sa lahat ng ating mga dalangin. Magpahanggang ngayon ay ipinaparanas ng Panginoon. Sabi niya sa verse 1b, hindi sa bingit ang mga daig mo ay diringin niya.
Now, balikan po natin ulit yung Old Testament sa panahon po ng mga Israelita. Dininig ng Diyos ang mga panalangin ng kanyang mga tao habang sila po ay naging alipin sa Ehipto. At ano po ang sabi ng Exodus chapter 3 verse 7 to 8? Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. So makikita po natin sa sinasabi po ng talata na ito, na tinawag niya itong si Moses. At ito pong si Moises ang magiging kasangkapan ng ating Panginoong Diyos upang iligtas ang mga Israelita na ito na matagal nang dumudulog, dumadaing, umiiyak dahil sa hirap na kanila pong sinasapit doon po sa kamay ng Ehipsyo. Naririnig ng Diyos ang kanilang pagtangis. Hindi binabaliwala ng Diyos ang kanilang mga hinaing, ang kanilang mga isinisigaw, ang kanilang mga reklamo. Naririnig lahat yun ng Diyos. Kaya anong sabi niya, bumaba ako dahil nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo, ito ang aking bayan. Ganon po kalaki, kadakila ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak. Ayaw ng Diyos na tayo po ay pumahantong sa labis na paghihirap. Ayaw ng Diyos na tayo po ay ng kanyang mga anak ay pumahantong sa anumang kapahamakan na nagbabadya sa ating buhay. Gumagawa si Lord ng kaparaanan dahil naririnig niya ang ating mga pag-iyak, ang ating mga pagtawag sa Kanya. At dito po sa mga talata na ito, hindi lamang bumaba ang Diyos upang sila ay iligtas at palayain sa bansang Ehipto, kundi ano po ang sinabi rito? Ipinangako pa ng Diyos na siya ay dadalhin o sila ay dadalhin ng Diyos sa isang mabuting lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot-pukyutan. Ibig sabihin, ang pangako ng Diyos ay dadalhin sila doon sa lugar ng kasaganaan. Dadalhin sila ng Diyos doon sa lugar na matiwasay. Dadalhin sila ng Diyos doon sa lugar na kung saan ay maunlad. Na meron ng lahat ng kanilang pangangailangan. Makita po natin yung pagmamahal ng Diyos. Na dahil sa labis na hirap na dinanas ng mga Israelitang ito, hindi lamang sila ililigtas, hindi lamang sila palalayain, kundi dadalhin pa sila ng Diyos doon sa lugar na kung saan ay sagana. Nagbigay ang Diyos ng dakilang pangako na sagot sa kanilang mga panalangin. At ganoon din po ang Panginoon kay Jeremias. Sa panahon po ni Jeremias, ang mga tao, ang mga Israelita ay wala nang takot sa Diyos. Ang mga tao ay patuloy na nagkakasala. Kaya ito po si Propeta Jeremias ay palaging lumalapit sa Diyos. At hindi lamang po yung paglapit at nananalangin, kundi iniiyak niya sa Diyos. Lumalapit sa Diyos na hirap ang kanyang kalooban dahil sa nakikita niya ang ginagawa ng kanyang mga kababayan. Ito po'y iniiyak niya sa Panginoon. Hindi niya maintindihan bakit ganon ang ginagawa ng mga tao ito sa kabila ng pagpaparanas ng Diyos
sa kanila ng pagpapala. Sa kabila ng proteksyon na binibigay ng Diyos sa kanila upang hindi sila mapahamak. Hindi niya yun maunawaan sa kanyang sarili. Kaya siya ay umiiyak sa harap ng Diyos. Pero alam niyo po kung anong sagot ng Diyos sa kanya? Jeremiah chapter 33 verse 3, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. Binibigyan ni Lord ng assurance itong si Propeta Jeremias na once na sa bawat paglapit niya, sa bawat pagtawag niya, siya ay tatanggapin ng Diyos at siya ay pakikinggan ng Diyos sa lahat ng kanyang mga pinaghinaing at sa lahat ng kanyang mga pinagdadaanan. At ano po ang sabi ng Diyos sa kanya? At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo nauunawaan. Pinakita po ng Diyos na hindi siya pula. Pinakita ng Diyos na hindi siya bingi sa mga nangyayari sa kanyang bayan o sa kanyang mga anak. Nakikita niya ang mga nangyayari sa kanyang mga anak at naririnig niya ang bawat hinaing ng mga taong ito, ng mga anak ng Diyos. At pinatunayan din po ng Diyos, mga kapatid, na sa sandaling ang tao ay lumapit sa Kanya, mananalangin, ay ipapakita ng ating Panginoong Diyos ang pang-unawa sa mga bagay na hindi po natin naiintindihan o hindi natin nauunawaan. Amen? Kaya si Lord ay patuloy na maraming paanyaya sa atin. Sabi niya, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat ng nahihirapan, napapagal. At sabi pa rito sa Matthew chapter 7 verse 7 and 8, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makasusumpo. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Verse 8, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi at nakasusumpo ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Amen. Mga kapatid, hinahanap mo ba ang Diyos? Amen. Hinahanap mo ba ang Diyos at tuwing nararamdaman mong nawawala ka sa landas niya? Kumakatok ka ba sa pintuan ng Diyos para makasama mo siya na may pananabik sa kanyang presensya? Humihingi ka ba sa Diyos dahil gusto mong tanggapin ang kanyang biyaya at pagpapala? Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakalinaw. Kung i-reverse po natin ang talata na ito, sabi niya, humingi kayo at kayo bibigyan. Ibig sabihin, pag hindi ka humingi, wala kang matatanggap. Tama? Kasi hindi ka naman humihingi. Kung hindi ka humahanap, kung hindi mo siya hinahanap, hindi mo rin matatagpuan o hindi mo rin masusumbungan ang hinahanap. Hindi mo rin mararanasan yung presensya ng Panginoon. At dahil hindi ka naman kumakatok, hindi ka rin magbubuksan. Kaya, mga kapatid, humingi upang ikaw ay bigyan. Hanapin mo siya upang masumpungan mo at maranasan ang presensya niya. At kumatok ka upang ikaw ay magbuksan. Marami po sa atin, mga Kristiyano, mga mananampalataya, na pinapatunayan, na proven and tested, na once na tayo po ay humingi sa Panginoon, tinutugon niya. Amen? Proven
tested na kapag tayo po ay kumakatok sa ating Panginoon, pagbubuksan niya tayo. Hindi niya tayo pagsasarahan ng pinto. Pagka tayo po ay humihingi sa Kanya, ibigyan niya tayo. Ikatlo, yung hindi nagbabago ay yung mapaminsalang kasalanan. Hindi po ito magbabago o ito ay mananatili sa paano pong paraan sa mga taong hindi nagsisisi sa kanyang kasalanan. Mananatili ang kasalanan, kaya mananatili din ang galit at puot ng Diyos sa taong hindi magawang lumapit at magsisi sa Kanya. Ipaparanas ng Diyos sa mga taong hindi nagsisisi sa Kanya, nagbalik loob sa Kanya, yung buhay na magulo, walang kapayapaan, walang direksyon, hindi mararanasan ang kasaganaan. Maaaring maranasan man yung sagana, pero panandalian lang. Kung ang tao po ay patuloy na magbulag-bulagan, kung ang tao po ay patuloy na magbingi-bingihan sa panawagan ng Diyos, ang kasalanan at ang mapaminsala o yung pinsala ng kasalanan ay mananatili dahil mananatili ang sumpa ng Diyos. Ang sabi po ng Psalm 66 verse 18, kung sa kasalanan ako'y magtutuloy, di ako diringgin nitong Panginoon. Ano? So dito po ay sinasabi na dahil ang kasalanan sa ating buhay ay pumipigil sa ating mga panalangin na hindi masagot ng Diyos, ibig sabihin, hindi po ipinagkakaloob ng Diyos kung ano man ang hinihingi ng tao sapagkat ang kasalanan ay nandoon pa rin sa Kanya. Ang kasalanan ay nanatili pa rin sa Kanya. Sa makatuwid, diringgin ng Diyos ang ating panalangin tuwing tayo ay mayroong malinis na buhay at malinis na pamumuhay. Katulad po ng buhay ni Elias. Sa Santiago chapter 5 verse 17 and 18, ang sabi po dito, si Elias ay taong tulad din natin. No? Tulad din natin. Mataimtim niyang idinalangin na huwag umulan. Okay? At sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. Kaya ang mga tao noon ay nagkaroon ng tagutom. Okay? Now, sa verse 18, sabi niya rito, muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan at namunga ang mga halaman. Paano po ito nangyari? Gayong sabi po ng Biblia, si Elias ay taong tulad din po natin. Ano ang pagkakaiba ni Elias at ng ibang tao? Bakit ang tao ay hindi dinidinig ng Diyos ang kanilang panalangin, subalit itong si Elias, nung siya po ay nanalangin sa Diyos, na huwag umulan ng 3 taon at kalahating buwan, pero noong siya ay muling nanalangin, bigla pong umulan. Tinugon ng Diyos agad-agad ang kanyang panalangin. Bakit? Dahil si Elias ay nanalangin na mayroong dakilang kapangyarihan at dahil sa paraan ng kanyang pamumuhay. Ibig sabihin, ito pong si Elias ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos.
Sumusunod siya sa utos ng Panginoon. Sumusunod siya sa pamantayan ng Diyos ng kung paano mamumuhay ang isang taong sumusunod sa Kanya o ang isang Kristiyano. Malinis ang kanyang pamumuhay, malinis ang kanyang budhi, at siya ay naglilingkod sa Panginoon. Sabi po na Santiago chapter 1 verse 15, kapag ka ang pita ay tumubo at nagpugan, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Sa madaling salita, kapag ka hindi pa rin po na ialis sa ating sarili, sa ating buhay, ito po ang pita ng laman, ito po yung kasalanan na patuloy na lumalala sa ating pong buhay, ito po ay magbubunga ng kamatayan. Bilang Numbers chapter 32 verse 3, ngunit kung hindi ninyo tutupdin ang inyong salita, ito'y malaking kasalanan sa Kanya at tiyak na pagbabayaran ninyo. Ibig sabihin, dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa kasalanan ng tao, ay hindi niya matatakasan ang mga consequences. Hindi niya matatakasan ang kahihinatnan ng kanyang kasalanan. Mangyayari at mangyayari yung consequences sa kanyang buhay sapagkat ang kasalanan ay nandoon pa rin sa kanya at hindi pa rin niya ito napapalaya sa kanyang sarili, sa kanyang buhay, sa kanyang puso, sa kanyang isipan, sa kanyang buong pagkatao. Sabi nga ng mensahe noong Wednesday, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. The truth shall set you free. Amen? Amen. Yung katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kapag hiningi natin sa Diyos ang kapatawaran, kapag lumapit tayo sa Diyos na mayroong pagpapakumbaba sa ating puso, kapag nagpasakop tayo sa kalooban ng Diyos at magbalik loob tayo sa Kanya, ibig sabihin, pinapalaya po natin ang kasalanan sa ating sarili. Amen? At nakahanda na tayong sumunod sa panibagong buhay na gustong makita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa ganong paraan lamang po, mga kapatid, mawawala o maaalis ang ating kasalanan sa ating sarili. Subalit, kung patuloy na ang tao o ang sino man sa atin ay magmamalaki sa harap ng Diyos, kung ang sino man na hanggang ngayon ay hindi pa rin isinusuko ng buo ang kanyang buhay, mananatili ang sumpa ng kasalanan. Kaya ano po ang dapat nating gawin, mga kapatid? We need God. Amen? We need the unchanging God. Kailangan po natin ang Diyos. Kailangan natin ang Diyos na hindi nagbabago. Yung Diyos noon sa Old Testament ni Abraham, ni Isaac, at Diyos ni Jacob, Diyos natin ngayon at Diyos magpakailanman, ito ay Diyos na hindi nagbabago. Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Ang ating pangangailangan para sa kaligtasan ay manatili hanggang ngayon, lalo na po sa mga taong hindi pa rin babalik loob sa Kanya. Yung mga taong matagal ang hinihintay ng Panginoon.
Kanya. Mga taong matagal ang hinihintay ng Diyos para isuko ang kanyang sarili, ang kanyang buhay sa Panginoon. Tandaan po natin, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa mga makasalanan. Hindi po pumarito ang Panginoon para sa mga banal. Ang Diyos po, ang ating Panginoong Jesus, ay pumarito dahil ang tao po ay makasalanan. At hanggang ngayon, patuloy pa rin naghihintay ang Diyos sa mga tao gustong lumapit sa Kanya. At gusto niyang iparanas ng buo ang Kanyang pagmamahal, ang Kanyang pangangalaga, ang Kanyang proteksyon, ang Kanyang pag-iingat. Mga kapatid, ang daan ng kaligtasan ay nanatili at hindi pa rin po natuwa. Amen? Hanapin lamang natin ang Panginoon. Masusumbungan natin siya. Amen. Hingi lang natin ang Kanyang gabay, ang Kanyang pagtubay, ang Kanyang biyaya at ang Kanyang pagpapala, at ang Kanyang presensya kung tayo po ay maging sagip sa Kanya. Ipaparanas niya ito sa atin. At mamumuhay po tayo ang may kabanalan, may pagsunod sa utos ng Panginoon. Mamumuhay tayo ayon sa pamantayan ng Diyos, malayo sa kasalanan. Kaya uli ko po basahin ang talata ng Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. Bilang muling paalala sa atin, si Yahweh ay laging malakas upang iligtas ka. Hindi sabihin ang mga daig mo ay dirigin niya. Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan, kaya di marinig ang dalangin mo at sa rin dahilan sa paglalayo ninyo. Purihin ang ating Panginoon at ang kanyang mga salita ay nawa manatili sa